Sa panibagong episode ng Alternative Route ay dadaanan natin ang nagtataasang kabundukan at susuungin ang napakakapal na hamog na halos wala ka nang makita para lang marating ang napakagandang lugar ng Sagada. Every day. Ang Sagada ay isang munisipalidad sa Mountain Province na matatagpuan sa rehiyon ng Cordillera. Kilala ito dahil sa kanilang hanging coffins, isang tradisyonal na paraan ng paglilibing ng tao. Good morning, Sagada! Mga hiking spots, sea of clouds, mga falls at kuweba ay ilan pa sa mga dahilan kung bakit dinadayo ang lugar na to. Yes, ang ganda pala talaga ng mundo. Samahan nyo kaming bumiyahin ng halos 450 kilometers. Magkape, coffee, syempre, food trip, at salubungin ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng mga ulap. Dito lang sa Alternative Route. Ayan guys, good morning. So, nandito ngayon tayo sa Petron, dito sa may General Trias, Cavite. Bali, malapit lang naman to dun sa amin. Siguro mga ilang kilometro lang mula dun sa amin sa Trece Martires, Cavite. So, ngayon nga, ay pupunta tayo na Sagada. Pero syempre, nagpo-full tank muna tayo dito. Bali, inabot din ng 402 pesos yung full tank ko. Bali, may isang bar na natira bago ako nagpa-full tank. Tapos yung rate ng gasolina dito, premium, as of January 11 is 55.75. So yun. Pero bago natin simulan yung ride, puntahan muna natin yung mga kasama ko dyan sa may Shell, sa may Makapagal. Tara! Okay, nandito na tayo sa Shell Makapagal. Yun. Okay, oras natin is 1:34. Nandito na tayo sa Shell Makapagal. Magkakasama na kami si Borge, si Hana, si Bella, at si Drew. So ready na for Sagada. 212 Monumento. Papasok na tayo ng MacArthur. Malaki ng truck, oh. Okay, oras is 2:57 ng umaga. Malamang. Okay, nandito na tayo sa Plaridel Bypass Road. Hindi ko alam kung ilang minuto pa yung tatakbuhin natin para makarating dun sa dulo. 23 kilometers to eh. Okay, San Miguel Bulacan na, 3:56. Nandito na kami sa Arco ng Nueva Ecija, 4:20 na ng umaga. Coffee muna kami, stop over. Sandali lang, siguro mga few minutes lang, tapos ride na ulit. Okay, so alis na tayo dito sa Arco ng Nueva Ecija sa Gapan. Meron tayong 2 hours and 43 minutes para marating yung welcome arc ng Nueva Vizcaya. 121 kilometers pa. Okay, Santa Rosa, Nueva Ecija na. So bali ang daan natin pa Talavera, tapos dire-diretso hanggang makarating tayo sa welcome arc. Napakalamig. Okay, so nandito pa rin tayo sa San Jose City, dito sa Nueva Ecija. For some reason, na disconnect yung mic ko. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero nakonect ko na ulit. At yun, so 1 hour pa bago tayo makarating sa welcome arch ng Nueva Vizcaya. Ayan, napakaganda ng mga bundok dito, guys. Grabe. Napaka-solid ng ride na to. So dire-diretso lang naman tong daan na to. Bali, gumamit na rin ako ng Google Maps dahil hindi ko masyadong alam yung lugar na to eh. Hindi ako familiar dahil first time kong gagawin tong ride na to. Ayun, so ayan, nauuna na sila Borge, si Hana, tapos kasunod si Drew, tapos si Bella. Ako nandito sa huli. Bali, nag-disconnect muna tayo sa intercom para medyo makapag-vlog tayo na maayos. Saktong alas 7 na ng umaga, guys. So nandito pa rin tayo sa pinaka main road papunta dun sa welcome arch ng Nueva Vizcaya. Bali, nakaka 208 kilometers pa lang tayo simula dun sa Trece Martires, Cavite hanggang dito, at nabawasan na tayo ng 4 na bar sa gasolina natin. So kakalculate din natin
kung magkano yung ikukonsumo nating gas papunta sa Sagada hanggang pauwi. So, nung kaninang umaga bago ako mag-start ng ride, 402 pesos yung ginastos natin sa gasolina. So, tignan natin hanggang sa huli. Grabe yung tataas na ng mga puno dito. Bali, parang dumadaan na pala tayo sa gitna ng bundok. Ganda, ang lamig. Grabe. Malamang sa malamang pagdating nating Nueva Vizcaya, tapos papuntang Banawe, Ifugao, yan, ako, mas malamig pa yan. Pero guys, napakaganda ng kapaligiran, sobra. Ayan oh, ganda ng mga bundok. Diyos ko po, thank you Lord. Naan ko na nga to, Barge. Grabe, ang ganda ng daan dito. Tapos sa harap mo, bundok, diba? Sulit na sulit yung long ride mo sa ganito oh. Pero itong mga nakikita natin ngayon ng mga kabundukan, yung mga magagandang tanawin na yan, simula pa lang yan kasi pagdating natin doon sa taas, sa Banawe, sa Ifugao, ayan, grabe ang view dyan. Talagang panalo tong ride na to. First time kong gagawin to, ride mula Cavite hanggang Sagada. Kaya excited din ako eh. Saka yung mga kasama ko kasi first time namin gagawin to. Although lahat kami nakapunta na rin naman ng Sagada, pero ewan ko kung first time nilang mag motor. Yan oh, napakaganda oh. Boom. Ayos, ganda ng dumaan dito. Okay, 47 minutes na lang, nandun na tayo sa Welcome Arch. Doon na rin kami magbe-breakfast. Medyo gutom na. Aray ko. Napakalamig. Grabe. Ang ganda ng daan nila dito. Asfaltado, dire-diretso. Tapos kapit na kapit yung gulong mo. Kaya smooth na smooth yung takbuhan namin eh. Pero kung titignan nyo, ayan yung masama pa. Parang bitukang solid eh. Tapos ang maganda dito guys, yung yung paligid, tignan nyo, puro bundok yung makikita mo. Kaya napaka-presko. Lalo na ngayon, anong oras na? 7:17? Maaga-aga pa. Kaya ayan, napakalamig, sobra. Ganda. Ayun, mabanggit ko lang din guys. Kasi nung nakaraan may nag-comment sa Baguio na video yata yun o sa Lubok. May nag-comment, tinatanong kung bakit daw ako hinihingal. Napansin ko din naman na dun sa ibang mga videos talagang rinig na rinig yung hingal ko, parang nakakairita nga. Hindi naman siya nag-comment na nakakairita, pero nung ako yung nanonood, parang sabi ko nakakairita naman, ba't hinihingal ako? Kasi nga yung setup ko ng mic parang masyadong nakatapat dun sa bibig ko. Tapos nahihingaan ko syempre. Kaya ayun. Pero ngayon iniba ko yung pwesto ng mic, ewan ko kung magiging effective. Pero parang kasi, parang maririnig pa rin kung hihingalin ka kasi medyo sensitive yung mic. Although naka-on naman yung noise cancelling niya, wala, ganun talaga eh. Pero okay lang naman. Okay lang. Hindi na lang ako hihinga. Tatlong malalaki sa harap. Hindi tayo makasingit. Puro kurba kasi dito eh. Sa wakas, nakalagpas na tayo dun sa tatlong truck. Grabe, ang tagal nun. Ang bagal. So 19 minutes na lang, ando na tayo sa Welcome Arch ng Nueva Vizcaya. 8.9 kilometers na lang makakapag-breakfast na rin. Konting-konti na lang. Pero napakalamig dito Grabe. Para kang sinasaksak ng lamig eh. Lalo na naka-jersey lang ako. T-shirt sa loob, tas jersey. Grabe, tagos pa rin yung lamig. Tapos napakalakas ng hangin. Medyo basa-basa na yung kalye dito. Mapag na kasi sobrang lamig guys. Para kang nasa freezer. Literal. Grabe, tumatagos. Nanginginig na yung laman ko. Tragis yan. Ang lamig, sobra. Hindi kaya ng ganitong lamig eh. Syempre, pag akit natin ng Banawi niyan, mas malamig pa. Kaya pagkatapos ng stopover, magja-jacket na ako.
Hindi pwede to. Hindi kaya to. Nanginginig-ginig na yung boses ko. Ah. Kahit naka-gloves ka na, tagos pa rin sa kamay mo yung lamig. Grabe. Tapos pag tinatry kong i-open yung visor ng helmet, talagang ang sakit sa mukha eh. Ang sakit sa mukha ng lamig. Ay nako, ang pangit ng daan. Eto na. Woo! Sa wakas. Woo! Grabe. Ang kapal ng fog. Puta kira, ang ginaw. Ang sakit sa kamay. Sa'yo open pa. Akin nga, sarado. Pero tagos na tagos pa rin yung lamig eh. Ayun, so nandito na kami sa boundary ng Nueva Vizcaya sa Nueva Ecija. Alas 9 na ng umaga. Bali, nag-stop over muna kami dito sa Scenery Cafe. Breakfast kami. Pahingang konti, kwentuhan. Tapos nagkape. Sobrang lamig dito. So, next stop over ay sa Banawe Arc. Bali, 3 hours mahigit pa yung gagawin namin. Yung DBIA namin. Tapos, mga 127 kilometers yata. Ganun. So, mahaba-haba pang biyahe. 9:30 na ng umaga. Ride out na kami dito sa Arco. So, ayun, 3 hours and 19 minutes. Papunta doon sa Arco ng Banawe. Let's go. Tingnan na lang natin kung meron tayong madadaanan na gasolinahan. Kasi parang sa mga napapanood ko, parang sa Bayumbong yung next na stop nila para magpagasolina. Parang ilog na pala yung dito. Sa kanan na side. Parang sa Gabaldon nga yung ilog tapos puro bundok. Ganda, ganda ng view ng bundok. Grabe. Yan, eksaktong 260 kilometers na pala tayo sa Mula Cavite. 4 na bar na lang natitira sa gasolina ko eh. So, papasok tayo ng Aritaw. Ewan ko kung Aritaw na to. Tapos Bambang, Bayumbong. Tapos magpapagas na ako doon. Sarap. Ganda oh. Parang ang linaw ng ilog dun sa baba. Ganda oh. Ang ganda oh. Yeah. Ayan, gas up muna tayo. 2 bars na lang natitira. Okay, thank you. Ayun, nakapagpagas na tayo. 380 pesos. Ang rate, 58.60 dito sa Shell, sa Bayumbong. Okay, so ayun, alis na tayo dito sa Bayumbong Shell. Nakapagpagas na tayo. 330 ba yung pinagas ko? Parang ganun. Kalimutan ko. Ayun, so full tank na naman tayo. Sa ngayon, nakaka 302 kilometers pa lang tayo. Simula dun sa Cavite. At yung average ng ating gas consumption is 46.5 kilometers per liters. Oras is 11:21. Hindi ko alam kung anong oras tayo darating ng Sagada. Pero yung next stopover natin ay sa Banawe. Ayan, nakalagay sa Google Maps 1 hour and 52 minutes pa. Total of 69 kilometers bago tayo makarating doon. So mahaba pa. Ayan oh. Puro palayan. Puro kabandukan. Presko pa ng hangin. Ay. Ako talaga sobrang kapag nakakakita ko ng mga ganyang tanawin, talagang sobrang nagpapasalamat ako kasi sa ngayon, panahon ngayon, di ba? At least meron pa natitira mga ganyan. Habang buhay tayo, sulitin natin yung mga ganyang lugar. Biyaya yan ng Diyos eh. Libre nga lang yan eh. Lagi ko sinasabi once in a while, punta kayo sa mga ganitong lugar. Ride kayo, long ride, ganyan. Yung tipong kahit overnight lang or kahit balikan, hinga ka lang ng sandali.
Physically and mentally, maganda yan. Ang iisipin masyado yung gastos. Kung meron naman kayo extra, why not? Sayang naman yung mga lugar na yan, no, na nakikita natin. Kasi di mo masasabi, in the future baka wala nang ganyan. Sa dami ng sinisira na bundok, ng mga palayan, ginagawang subdivision, kung ano-ano, baka in the future hindi na natin maranasan yung mga ganyan. Hanggang meron, pasyal lang ng pasyal. Nandito na pala tayo sa Bagabag, Nueva Vizcaya pa rin. So 11:44 na. Bali, mahaba-haba pa yung biyahe natin, 1 hour and 27 minutes according to Google Maps. 51 kilometers. Yan. Konti na lang yan. Konting tiyaga lang, mararating din natin yun. Ito siguro yung pinaka-sentro ng Bagabag. Ang daming sakyan. Parang busy yung mga tao. Medyo mabagal lang tayo dito sa part na to, pero siguro mga banda dun pa medyo luluwag na uli yung daloy. Yan, maluwag na ulit. Sa wakas, sarap ng hangin. Sobrang solid pala ng ruta na to. Ang ganda. Sobrang enjoy yung biyahe dahil ang ganda kasi nung paligid kapag dumadaan ka. Yung ruta na to, halimbawa galing kang south, tapos pupunta ka na Sagada, yung dinaanan natin, yun okay pala yung daan. I mean, yung kung gusto mo talaga ng solid na road trip na na nature trip, yun yung daanan mo. Kasi may option naman na isa, kung pupunta ka ng Sagada, pwede ka mag Baguio, Halsima Highway para makarating na Sagada. Pero kasi parang, alam mo yun, parang napaka-common na, tapos sobrang daming dumadaan na dun. Lalo na pag nakarating ka ng Baguio, di ba? Ang daming crowded na masyado. Especially pag dadaan ka doon ng weekend, baka matraffic ka pa eh. Pero dito, ewan ko first time ko kasi pumunta dito o dumaan dito. Pero ox na ox talaga yung daan. Oh, nandito na pala tayo sa Ifugao. Ayan, tama, Lamut. Welcome, Municipality of Lamut. Okay, 11:53. Nandito na tayo sa Lamut, sa Ifugao. Medyo malayo-layo pa bago tayo makarating doon sa Arco ng Banawe. Pero sobrang layo na natin sa pinanggalingan natin. Boss! Kuya, yung side stand mo baba oh. Baka ma-aksidente ka dyan. Nakaka-aksidente yan eh. Side stand. Kaya buti na lang yung mga bagong motor ngayon, kapag naka side stand, hindi nag-i-start, namamatay siya. Ang galing nga eh. Nung nakuha ko tong PCX, doon ko lang nalaman na may ganun. Kaya okay din, siguro talagang nilagay yun doon para maging part ng security ng motor. Grabe, palamig na naman ang palamig. Ang sarap eh, pero syempre expected na natin yan dahil nandito tayo sa matataas na lugar. Ifugao na to eh, diba? Kung nandito ka sa lugar na to, talagang solid ang lamig eh. Sabi nga dun sa nung nando kami sa Nueva Vizcaya, dun sa Scenery Cafe, sabi nung tao dun ay hindi pa nga daw malamig yun kanina. Grabe, sobra na nga yung lamig eh. Para ka nasa freezer eh. Hindi pa daw malamig yun. Wow, di ba? Ang dami rin talaga mabibili sa sasakyan dito. Kaya pag nandito ko, hindi ka rin pwedeng papatay-patay mag-drive eh. Lalo na kung motor ka. Baka hanginin ka na lang ng mga truck dito. Yan oh. Ganda oh. Solid, puro puno. Merong kainan dun sa Banawi na may magandang view eh. Yun yung madalas na hinihintuan ng mga riders. So check natin kung makakapwesto tayo dun ngayon. Siguro naman makakapwesto tayo dahil weekdays naman. Ngayon is Monday, January 12 na ba? O yata.
Basta Monday ngayon. Ayun, so 35 kilometers na lang, mararating na natin yung arko ng Banawe. Konting-konti na lang, pero ayon kay Google Maps, isang oras pa mahigit. 1 hour and 3 minutes na na. So ayun, parang isang oras. Konti na lang, konti na lang. Estimated ko is kung darating tayo dun ng ano, ang alauna, siguro mga alauna sa Banawe Arc. Siguro magpapahinga kami doon mga isang oras kasi kakain pa rin kami. So mga alas 2 kung mag ride out kami, alas 2 mga makakarating kami dyan sa Sagada mga 4 o'clock na ng hapon siguro or 5, depende kung meron pa kaming mga stopover. Syempre alam niyo naman kapag ako yung umaalis hindi ko rin masabi yung oras kasi madalas pag may magandang view minsan hinto talaga picture, nagdo-drone, kaya yung mga estimated time arrival natin sa isang lugar wala rin kasiguraduhan. Kapag nagra-ride madalas madaling araw talaga akong umaalis. Gusto ko yung makarating ako doon sa lugar ng medyo maaga para at least may araw pa o maliwanag pa para makarating doon sa pupuntahan natin. Pero kasi sa mga ganitong klaseng long ride hindi mo maiiwasan kasi ang layo di ba? Tapos hindi pa natin alam or hindi pa natin nasubukan na mag-ride dati sa Sagada. Okay pa kaya yung mga kasama ko? Naka-disconnect na kami sa intercom kasi nakapag-connect kami kanina sa Nueva Vizcaya dun sa may arko. Lahat kaming 5. Kaso pagkalipas ng mga ilang oras parang magkakaroon na ng static gano'n. Nalobat na yata yung isa, kayong dalawa, si Borja kasi Hana. Tapos yung connection namin ni Drew sa Canibela parang humina, parang hindi ko sila masyadong marinig, kaya ayun, nag-DC muna ako. Pero okay lang para at least makapag rin tayo, makapag-vlog din tayo na maayos. Kasi kapag alam mo yun, pag feeling ko na may nakikinig habang nagsasalita ako parang naiilang ako. Grabe, ang daming dito, ang daming siko, puro siko. Grabe, nakakapit na yung braso ko na naman. Dito hindi na masyado pero yung kaninang dinaanan natin sunod-sunod. Ayan. Siko kung siko, di ba? Dami pa tayong sikong pagdadaanan. Uy, Lord. Pero kahit na ganun, no? Naman, maganda naman yung daan. Aspaltado naman. Meron kasi mga lugar na ganito paahon, tapos panay kurba, tapos lubak pa. Naalala ko tuloy yun dyan sa may bandang Mabitak literal na Mabitak yung daan Medyo malayo-layo pa tayo sa sa Arco 22 kilometers pa bago tayo makarating doon. Overtake yan, pasok din. Yan, ay naku, buk-buk. Muntik na mag-overshoot. Bawat kanto dito, ang ganda ng view walang tapon ang ganda. Ito magandang view. Solid to. Ayan solid dito. Ang ganda nakakatakot yung mga bato. Yung mga bato pag nabagsakan ka yan talagang yan ang solid. Ang ganda. Ayun na, pakita naman ang paakyat. Overtake, clear. 14 minutes na lang nandun na tayo sa Arco.
6.8 kilometers. May truck, may van ulit. May motor, 3 sakay. May 2. Ayaw, kunin mo yung helmet nito. Drew, sa'yo na yan. Gusto mo yan, pink. Ayan na. Ayan na yung arko ng Banawe, oh. Kita ko na. Sa wakas. Welcome to Banawe. Ayan, 1:44 na ng hapon. Nandito na tayo sa arko ng Banawe. Sa wakas, nakarating na rin. Ayun, medyo pagod na, inaantok, pero okay lang. So paglagpas dito sa may arko, hanap na lang kami ng kakakainan. Okay, let's go na. Mag-aalas-das na ng tanghali. Grabe, gutom na. So yun, nagpicture-picture lang kami dun sa may arko. Tapos kakain na kami dito. May malapit na restaurant dito. Ito ba? Ito pala. Ito, Uyami Green View. Pwede na siguro tayo mag dito. Park sa harap. Oo. Kaso parang feeling ko nakaharang sa pinto eh. Tayo pwede po dito mag-park? Opo, kakain po kami. Dito pwede. Pwede yung isa dito, pwede yung isa dito. Wag lang harangan yung pinto, no? Okay, so nandito na kami sa Banawe. Nandito pa rin kami sa Banawe. Kakain muna kami dito sa Uyami Green View. So, maganda yung view dito. Tignan natin. Review ng rice terraces. Kain muna kami dito. Coffee, syempre. Medyo malamig eh. Picture mo na. Parang naman sinabi mo laki ko ah. Sige po, try ka po. 1, 2. Isang click lang po to. Okay, isa pa po. 1, 2. Okay, thank you. Ayun, nakapag-picture na kami. Kain na. Kain. Alas na tayo dito sa sa Barangay Poblacion dito sa Banawe. Late na masyado. Oras natin 3:41 na ng hapon. Gagabihin na tayo sigurado papuntang Sagada. Okay. So ito, nakabalik na tayo sa pinaka main road. So yun nga, gagabihin na tayo nito pasagada kasi nakalagay dito 2 hours and 20 minutes pa, 64 kilometers para makarating tayo doon. Syempre yung daan dito, kung titignan mo yung maps, ayan ang daming liko-liko. Baka mas medyo magtagal pa tayo yan, pero okay lang naman kasi ang importante ay makarating tayo ng maayos doon sa Sagada. Hindi lang namin alam kung bukas yung tourism center pagdating namin. Kung sarado, malamang kinabukasan na kami makakapagpa-register niyan. Grabe, lagi talagang basa dito sa lugar na to. Lagi kasi nagfa-fog. Well, syempre normal naman kasi nasa bundok ka, kaya yung mga tao dito sanay na sa ganyang panahon. Oh shit, truck. Nakakatakot. Parang kasi isang way lang. Surprise! Oh, ang ganda sana ng view. Ang ganda Ang ganda ng view, kitang kita Kaso lang, yung kapal pa rin ng fog Ang ganda sana kung clear na clear. Ang ganda. Ang ganda kasi dito parang wala masyadong bahay. Kaya ang gandang tignan. Grabe, halos wala nang makita dun Sobrang kapal ng fog. Buti dito sa daan hindi masyado. Doon lang sa may bandang talaga, labas sa may bundok.
Pero ito na yata. Eh na nga, mafog na dito. Grabe, ang kapal ng fog. Wala na kami makita. Matakot din dito. Kita niyo yung mga bundok, yung mga lupa. Parang anytime pwede mag-landslide eh. Ay Lord. Pero syempre, hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Ayan o, ang daming ano yan. So yan, parang bumagsak na. Tapos nilinis na lang tinabi dito. Grabe yung ano dito ha. Yung mga kurba sunod-sunod, walang katapusan. Parang unli kurba. Walang clearing sa kaliwa oh. Walang makitang view. Ano eh, balot na balot ng fog eh. Sayang. Pero okay na rin yan. Kesa naman yung tipong ang panahon ay talagang sobrang lakas ng ulan. Ngayon, yung nararanasan natin na konting pag-ambon, hindi naman sa ulan talaga yan eh. Dala lang yan ng mga fog. Siyempre pag mga ganitong mafog talaga, merong konting pag-anggi. Okay lang na ganyan kesa yung todo talagang ulan. Grabe, pero yung totoo yun. Grabe, yung pa yun, doon tayo dadaan oh. Doon. Medyo daan-daan lang talaga kami. Yung takbuhan namin ito 30, 40 kasi nga puro kurba. Tapos basa pa yung daan. May mga part pa na maputik. Kasi nga yung siguro mga galing sa landslides, mga lupa ng bundok nandito sa baba. Kaya ayan oh. Nasa gilid naman pero yung iba kasi nakakalat pa sa mismong gitna. So delikado. Hindi ka pwede basta-basta magmabilis kundi talagang ano, goodbye Badinga. May falls oh. Ayun oh. Nice falls. Kaso nakakatakot kasi yung gitna. Inaagusan din ng tubig. Baka madulas yung mga dumadaan dyan, lalo na pag motor. Anyway, ayan. Ito pa rin yung dinadaanan natin. Napaka foggy. Pero ang ganda ng ano. Ang ganda ng ano, ng bundok. Tapos alam mo yung sa ibabaw nagfa-fog, diba? Parang ayun oh, tinatakpan niya yung mga puno dyan sa bundok. Galing, ang galing talaga ng nature. Solid. Kung gusto mo talagang mga solid na adventure, nature trip, dito ka pumunta sa Cordillera. Ayan oh, parang may falls na naman dito na maliit. Pero malinis yan. Galing yung bundok. Ayan o. Naalala ko tuloy yung mga panahon na umaakit kami ng bundok eh. Talagang sa bundok kami mismo kumukuha ng tubig na iniinom namin dun sa summit ng mga bundok na inaakyat namin. So yun talaga yung pinaka water source namin. Hindi yung bibili kami sa baba ng mga mineral. Hindi. Talagang hanap kami ng water source sa bundok. Pag may nakita kami mga tulo-tulong kaya, yan, nagre-refill na kami ng tubig yan. Tapos yun na iinumin namin. Yan na yung gagamitin namin sa ano, pagluto, lahat. Inumin. Kaya solid yung mga ano eh, mga adventure namin nung araw sa bundok. Yung mga time na yun, wala pang mga ano noon ha. Yung alam mo mga joiners, di pa uso dati noon. Talagang pag umakyat ka ng bundok, umakyat ka. Dapat may knowledge ka kung ano, aakyat ka ng bundok. Kumbaga meron ka kasamang eksperyensado, ganyan, or pwede naman kumuha ka ng local guide. Pero ngayon kasi nangyayari sa mga bundok na yan, parang nire-required na nila yung ano, yung mga guide sa bundok. Unlike before, hindi naman kailangan. Kung kaya mong umakyat ng grupo nyo, sige, register lang kayo. Okay, sibat na uli tayo. Minto tayo dito sa may gitna ng kabundukan dahil nabasa yata yung bag nila Bella. At yun, diretso na uli kami. So 1 hour and 41 minutes pa hanggang Sagada. So nakalagay dito 45 o 46 kilometers. Pinauna ko na si Borge kasi
ano siya yung may MDL. Si Drew din naka MDL kasi meron silang fog light. Kaya ako wala eh. So mas kitang kita sila lalo na dito sa area na to. Grabe, sobrang fog. Ayan oh. Talagang zero visibility. Zero visibility. Oh, boss. Bubungguin pa ng kubaw eh. Ito talaga grabe na. Solid yung fog. Talagang zero visibility na talaga. Walang joke. Ayan oh, kapal oh. Kaya kailangan talaga pag sa ganitong lugar meron kang maayos na ilaw para kitang kita ka eh. Kasi katulad kanina, di ba? Dinadaanan din pala ng basto, hindi ko alam. So pag di ka nakakita, baka madali ka pa. Nakakatakot din. Grabe yung kapal ng fog. Ang kapal ng fog. Wala kami makita. Heaven. Nasa heaven ako. Ayan. Parang nakakakita na ako ng clearing dun sa banda dun. Sa wakas. Hindi ko lang alam kung meron pa tayong dadaan na sobrang mafag. Pero yun. Ayun oh, may clearing na dun sa pinakababa. Hindi ko alam kung anong lugar na yun. Pero okay yan. Nakakatakot kasi. Parang Silent Hill yung kanina eh. Yan, maliwanag na. Medyo clear na. Pero meron pa rin konting pag-ambon, parang shower lang. Grabe, sinisipon na ako, nguuna ako. Napaka-solid na road trip na to. Medyo tumigil na yung yung kurba-kurba din. Kumbaga yung mga curve dito hindi na masyadong sharp sa kasunod-sunod katulad kanina. Hindi ko lang alam kung nasaang parte na tayo, kung Ifugao pa rin or nakapasok na ba tayo ng Mountain Province. Wala kasing mga signage dito sa area na to. Pero syempre, makikita natin yan banda dun. Pero feeling ko, nandito pa rin tayo sa Ifugao. Ang sarap ng view. Ang ganda ng view. Kung nandito ka. Kasi pag kung nanonood ka ng video, syempre, di ba, madalas naka-action cam. So, hindi mo masyadong ma-appreciate yung mga ganyang view. Kita mo sa malayo, yes. Tapos pag may mga drone shots. Pero, yung, alam mo yun, yung ikaw yung nandun mismo, iba talaga. Talagang mafe-feel mo na, yes, ang ganda pala talaga ng mundo. Promise. Kaya yung mga ganitong trips, mga rides, hindi ko pinagsisisihan kahit napapagod ako eh. Kasi nasusulit naman, 'di ba? Saka yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan mo kahit motor lang gamit mo, 'di ba? Kumbaga kahit simpleng scooter lang gamit mo, pero nakakapag-travel ka ng malayo, nadadala mo sa kung saan-saan sa mga lugar na gusto mong puntahan. Parang mo na yun, parang na yun eh. Achievement na rin. Ito, lalaki oh. Laki ng tipak ng na to ah. Ang bato. Solid. Yan ang literal na solid. Ayan, so diretso na tayo. Meron pang 1 hour. 1 hour mahigit. 1 hour and 15 minutes to be exact. 34 kilometers para makarating tayo dun sa Sagada. Ang ganda nung hinintuan namin. Ang ganda nung nung rice terraces dun. Grabe. Bali madadaanan pa natin yung Bontoc eh bago tayo magsagada eh. Konting-konti na lang. Makakapagpahinga na rin. Medyo pagod na rin kasi ang haba ng biyahe namin. Pero ang kinaganda kasi ang lamig ng panahon, so hindi ganong kalala yung pagod mo. Saka yung iba kasi dating nung yung tanawin, di ba? Pag tinitignan mo siya habang bumibiyahe ka, parang nare-relax ka na rin. Saka yung preskong hangin na nalalanghap mo, napakalinis. Kumbaga na parang ewan ko, nakaka-relax. Ngayon nakaka 419 kilometers na tayo simula sa bahay. Tapos yung gasolina natin 2 bar pa lang ang nabawas simula nung nagpagasolina tayo dun sa Bayumbong Shell.
So mga nakalimutan ko kung magkano yung pinagasolina ko sa Shell, nasa 300 something yun, 320 ba? Basta ganun. So parang ang total ng ginasolina natin is nasa 700 plus. Okay na rin. Tapos ang dami pang tirang gasolina. So magagamit pa natin to bukas kapag naglibot-libot tayo. Sa Sagada naman halos lapit-lapit lang yung mga mga pinapasyalan dyan So konti lang yung makukonsumo natin gasolina dyan. Nasa na ba tayo? Hindi ko alam kung nasang part na tayo ng may Honda dito. Honda, uy. Nandito na pala tayo sa Bontoc, guys. Bontoc na pala. Konti na lang, Sagada na. Tunnel. Napakaikling tunnel. Ito na pala yun. Yung napapanood ko na sa mga vlog. Yung tunnel. Kaso nga lang, gabi tayo napadaan. Anong oras na 5:55, mag-aalas 6 na. Meron pa tayong ilang kilometro ba? 16 kilometers para makarating ng Sagada. Tagal-tagal pa Grabe, ang dilim na sa part na to. Saka puro paahon pala dito. Matarik. Grabe. Ayun, finally nakarating na rin tayo dito sa Sagada. Medyo marami-rami pa rin tao ng mga ganitong oras. Anong oras na ba? 6:35 ng gabi. Bali, naka-total of 444 kilometers tayo simula sa Cavite. Dyan tayo. Paano yung registration? Online na? Doon din magbabayad. Okay. Yan, check-in na tayo dito sa Lodge Labanet. Ayun, so 4:38 na ng umaga. Good morning, good morning. So, eto, pupunta na tayo dun sa first destination natin dito sa Sagada. At ang pupuntahan natin ay yung Pogo Viewpoint. So that's kalagay dito ay 7.3 kilometers pala. Okay, 22 minutes una ako. Dahil ako yung may mapa. So let's go. Grabe, napakalamig. Tapos naka-shorts lang kami. Aray, sakit sa tuhod. Okay, so yun nga, ang nangyari kagabi is hindi na kami nakapagpa-register dito sa tourism center. Ito yung tourism center. Yan, kasi sarado na, so wala ng tao. Pero pwede palang mag-online registration. So nag-online registration kami. 107 pesos yung binayaran namin. Ito, kaliwa tayo dito. So yun, 107 pesos yung binayaran namin bawat isa. Tapos ang plano kasi nung una Marlboro Hills, na hindi na namin magagawa kasi nga wala naman kami na-book na tour guide. So kung ganun mangyayari sa inyo, pwede kayong pumunta dito sa Pogo Viewpoint kung trip nyo yung sunrise dito sa Sagada. Isa to sa mga pwede nyong puntahan kung yung trip nyo yung ganun, sunrise tapos sea of clouds, na hindi nyo na kailangan ng guide. So option yan. Nandito na kami sa Pogo Viewpoint. Medyo maaga pa at hinihintay pa namin yung sunrise. So magkakape-kape muna kami dito. Entrance pala dito 50 pesos isa. Ayun, so dito kami nagbayad. 50 pesos isa, 5. 250 kami. Meron din mga dito, coffee. So kung nagugutom kayo. Ayun may mga food naman dito So hindi ka magugutom. Kape muna kami. Hi. Good morning. Kape muna, painit muna tayo habang naghihintay ng sunrise. Masarap. Solid, barako. Dito na kami sa
taas. Meron pa palang akyatin. 5 minutes lang. Medyo nakikita na namin yung Sea of Clouds. Ito ang Pogo Viewpoint ng Sagada, isa sa mga lugar na ngayon ay pinupuntahan ng mga turista. Lugar na kung saan ay pwede mo rin masaksihan ang mga ulap na nagmimistulang dagat sa ibabaw ng mga kabundukan. Sa ganda dito, sigurado ay hinding-hindi namin ito makakalimutan. Okay, so ayan, 7:22 ng umaga, paalis na tayo dito sa Pogo Viewpoint. So next stop natin is magbe-breakfast muna tayo kasi gutom na kami. Okay yan, so punta na tayo sa susunod na destination natin, kain. Grabe, ganda dito. Sulit talaga yung biyahe mo sa Sagada, promise. Kapag dito ka pumunta, dito ka nag-ride, malayo, oo, pero sulit na sulit, sobra. Dito nga pala kami dumiretso sa Banas Coffee para mag-almusal. Mga 5 to 10 minutes walk lang to mula sa tourism center. Napakasimple ng lugar pero napaka-chill din ng ambience at higit sa lahat ay napaka-solid ng pagkain nila dito na kahit mga ibang lahi ay pinupuntahan to. Okay, punta na tayo dito sa next destination natin. Malapit lang din siya dun sa transient na tinuluyan namin. Ito lang pala talaga. Ano ba pupuntahan namin dito? Yung simbahan. Malapit din yata to sa Hanging Coffins. Hindi ko sigurado pero sobrang lapit lang din dun sa tinuluyan namin. Actually, lapit-lapit naman talaga dito eh. Yung mga pwede mong puntahan, hindi ganun kalayo, hindi mo na kailangang mag-travel ng sobrang layo para makapunta dun sa susunod mong destinasyon. Dito kami sa Saint Mary the Virgin dito sa Sagada. Ito yung isa sa mga simbahan dito na pinupuntahan ng mga tao. Isa to sa mga lumang simbahan actually. Early 1900s pa. Sabi 1904 construction. Sinimulan nung 1904 yung construction nitong simbahan pero natapos siya nung 1921. So ang tagal na rin pala na itong simbahan na to. Tapos ang ganda kasi ng paligid dito eh. Puro pine trees kaya ang lamig. Ride out na uli pero hindi ko alam kung ano yung susunod na pupuntahan namin. So tingnan na lang natin dito sa mga kasama ko kung ano yung uunahin nilang puntahan. Ito pala guys, so Sagada weaving pala yung sinadya natin dito. Okay, pasok na tayo sa loob. Check natin kung ano meron. Okay. Madami palang pasalubong dito. Ito, mga ano. Ay, umalis na kami. Bawal palang mag-picture at video doon. Dito nila ginagawa yung ano ba tawag doon? Wini-weave nila. Yun lang. Pwede ka pumasok pero mag-observe ka lang. Hindi ka pwede mag-picture, hindi ka pwede mag-video. Definitely hindi ka pwedeng mang-istorbo ng mga nagtatrabaho doon. Ayun, nandito kami. Nila Borge, kami ng grupo. Nila Hana, Drew, sa Bella. Dito sa may hideout sa Slow Bar. Dito pa rin sa Sagada Weaving. Sabi pala ni Kuya dito na pwede naman daw mag-video sa loob. Kaso, mag-a-ask muna ng permission doon sa mga tao. Papayagan naman daw. Mostly, pumapayag naman. Pero hindi na rin tayo nag-video para respeto na lang din doon sa mga nagtatrabaho. Yun. So, coffee muna tayo dito sa labas. Dahil marami pa naman tayong oras. Chill muna. Okay, so diretso na tayo. Hindi ko alam kung saan ang next. Pero sige lang. G lang.
Yan, nandito na tayo sa Sagada Pottery. Yan. Bakit lang? Ito tayo. Barge! Check natin kung ano makikita natin dito. Ayun, so 300 pesos para sa buong grupo namin. Hati-hati na kami. Pero gusto mo mag-try is 100 pesos each. So kami, manonood lang kami. Papanoorin lang namin yung demo. So, punta tayo sa loob. Okay lang naman po mag-video sa loob eh, no? Yes po. Okay. So, okay lang mag-video. Hello po. Hi! Gusto Wow. niyo makita kung paano ang paggawa? Opo. Sige, dito po muna tayo. Both hands and a half go the speed of the wheel. Bago tayo makagawa ng any kind of shape na gusto natin, may biyabas sa bowl or mug, cylinder pa po muna ang unang-unang gagawin, for that's the basic shape. Solid yun ah. Yun, ito na pala yung mga finish product nila. Ang dami oh, ang gaganda. Mga design oh. Diba? Ang dami. Yun, sa taas, mayroon pa sa taas oh. Ayan, check natin. Ang galing. Isang taon nila ginagawa yung buckets. Imagine, no? May mga design silang ganito. No? Parang ang hirap, no? Gawin. Tsaka yung process parang Oo. pagkuha ng clay, pag-prepare ng clay, Oo. 3 to 4 months. Sobrang tagal ang process from end to end. Kakain talaga ng oras. Pero yung finished product naman, gaganda. Okay. Ride out na kami dito sa Sagada Pottery. 1:48 na ng tanghali. So, malamang sa malamang ay magla-lunch na kami. Nandito na tayo sa may bandang baba na part. Baba nung pinagstayan namin. Ang daming talaga dito, mga lodging house. Kaya hindi ka mauubusan dito kung balak mong pumunta. Pero pag weekends, syempre expected mo na napakaraming tao talaga dito. Pero kung weekdays lang, okay lang yun, mag walk-in. Saka hindi lang yun guys, ang dami ditong kainan, kapihan. Kaya kung food trip ang hanap mo, okay na okay din dito. Pero dito, sabi nung isang lokal is karamihan ng mga kainan ay nagsasarado na ng mga bandang 8 o'clock ng gabi. So mas maganda kumain ka na o mag-dinner ka na ng maaga. Okay, nandito na tayo sa Gaya. Ito yung nirecommend ni Borge na kainan dito. So dito na kami magla-lunch. Ayan. Ganda pala ng view dito. Ayan o. Ooh. Every day, every day, every day. Okay, oras na tayo mag-lunch. Oras natin ngayon 3:37 na ng hapon. Whew, grabe. Kung araw tayo namamasyal dito sa Sagada, ang sarap mag-ikot-ikot. So ngayon naman, meron tayong huling pupuntahan bago natin matapos ang araw na to. Meron kasing sinuggest si Borge na magandang spot na may magandang sunset. So pupuntahan namin yon. Ang pangalan is Danum Lake. Hindi ako familiar dun sa lugar na yon. Actually, nung binanggit lang sa akin ni Borge nung nag-uusap kami, doon ko lang narinig yun. So ever since, wala akong idea sa Danum Lake. So titignan natin kung ano itsura. Ito yung lake guys oh. Pero ibang lake yata ito. Kulay brown, siguro madumi. Meron kasing nakalagay doon, Banaw Lake. Ito ba yun? Kala ko Danum. Ito na pala yung lake. So parang dun sa dulo, parang
dead end na pala. Hindi, may mga daan pero parang wala na daw dun. So hanap na lang kami ibang spot kung saan kami pwedeng mag sunset. Sa mga oras na to ay itinuloy na lang namin ang pag-iikot. Wala kaming eksaktong pupuntahan at ang tanging gusto lang namin ay masaksihan ang magandang paglubog ng araw. Nabigo man kami sa planong yun ay okay pa rin dahil sama-sama pa rin namin tinapos ang araw namin ng masaya. Okay, good morning guys. 9:36 na ng umaga, grabe napakalamig dito sa Sagada. 13 degrees yung temperature ngayon. Grabe, no? Sobrang sulit. Ito na nga yung araw na uuwi kami. So, ang gagawin namin ay iibay namin yung ruta. Imbis na bumalik kami dun sa dinaanan namin nung pumunta kami dito, magbabagyo kami, tapos Cannon Road pababa, tapos balik ng MacArthur. Yun. Pero, syempre, bago tayo umalis dito ng tuluyan sa Sagada ay kakain muna tayo. Okay, nandito na tayo sa Bros Inasal. Woo! Very iconic yung branch nila dito kasi tignan nyo, para siyang baligtad na bahay. So, ito na yung magiging pinaka last stop natin sa trip natin dito sa Sagada. So, magbe-breakfast muna kami. Kapag dito ka kumain, ito yung makikita mong view. Oh, ang ganda, di ba? Hello. Kain na kami. Kayo, hindi pa? Ayan, nandito tayo ngayon sa Bros Inasal. Nakita natin si Sir Adriel, sa si Ma'am Pam. Follower natin sa Facebook. Thank you so much. Hindi kami nakita ni Sir. Oo nga. Abangan nyo yung upload namin. Thank you so much. Thank you so much. Tiga Cavite saka Malabon, no? Oo. Layo din ang biyahe nila, guys. Dahil wala tayong sticker, titikit natin to. Titikit natin to. Dito na lang. Tandaan niyo yung mukhang yan, ha? Yan yung mukhang yan. Napakabait. Napakatigno. Wanted. So ito na nga yung araw ng pag-uwi namin. Balik realidad na. Pero sa lahat ng biyahe ko, ito na siguro yung pinaka-solid. Bali wala yung pagod at ang layo ng biyahe dahil kasama mo yung mga kaibigan mo. At syempre, sama-sama naming nasaksihan ang ganda ng kalikasan. Magkita-kita na lang tayo sa daan. Be safe!